Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Ito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man bansa po tayo naroon, lalo po sa Pilipinas siyempre, mga OFW, naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay yung isang pahayag po ng ating Vice President. Dahil dito po talaga nag-ugat ang lahat. Kaya po nagkandaleche-leche po ang ating bansa. At talagang yung sinasabi po ng Vice President ay napakalaking katotohanan po yon dahil mismo siya ang nakasaksi po at nakarinig ng plano, napakaaga pong nagplano at planado na po ng napakaaga ang sinasabi pong pagtakbo po ng isang speaker, Martin Romualdez, sa pagiging Pangulo ng bansa, mga kababayan. Kaya po nga napakaaga po siyang pinulitika dahil alam po ng isang speaker na talagang ang Vice President lang ang magiging hadlang sa kanyang ambisyon, pangarap na maging Pangulo ng bansa. Kaya nga po napakaaga po niyang pinulitika gamit ang confidential fund. Pero paano naman nila sasalagin ang confidential fund na inilabas ng COA na pinakamalaki sa lahat ng ahensya na humahawak ng confidential fund ay ang Pangulo ng Pilipinas. Kailangan po imbestigahan ito. Kung paano po nila imbestigahan ang confidential fund ng Vice President, kailangan din po nila ipakita sa mga Pilipino kung paano rin nila iimbestigahan ang confidential ng Pangulo ng Pilipinas na ubod ng laki. Kailangan po yan. Kung hindi po, sirang-sira po ang speaker. Kung hindi po niya gagawing imbestigahan ng kanyang pinsan na confidential fund. Lalong hindi na magtitiwala. Wala nang tiwala ang taong bayan sa House of Representatives at Senado, lalo pang yung konting natitira na lang ay mawawala pa, mga kababayan. Dahil kitang-kita na po, pag hindi ginawang imbestigahan ang confidential pa ng Pangulo, ay biases na po yan dahil kamag-anak yata, pinsan, kaya hindi nila gagawin. Bias na agad, di po ba? Pero dito, napakaganda po natin pakinggan ang pahayag ng Vice President, ang pangarap, ang napakalaking pangarap, ambisyon ng isang speaker, Martin Romualdez, mga katambay. Well, that means a sit down. Ay, naku. Talaga. Sasabihin ko sa iyo, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ay, naku. Talaga. Sasabihin ko sa iyo, this is personal knowledge. Kasi rin ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang, narin ko, okay. Wala lang din sa akin yan. Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Diba? Ang hindi ko lang in-expect, yung magamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. Yan din. Kailangan mag-desisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang tanong. Kasi, yan naman kasi talaga yung plano niya. So, kailangan mag-decide ng taong bayan. Yan po mga tamay, nakita niyo po, meron siya personal knowledge ang Vice President. Alam niya, narinig niya personal na talagang plano at talagang pangarap maging Pangulo ng bansa. At syempre, hindi niya kakayanin talunin ng isang Vice President. Kaya po, gagawin naman po niya maging Vice President. Di ba? Ngayon, para po mangyari po at talagang yung pagiging Vice President ay makuha niya, kailangan pong gamitin ang puwersa ng gobyerno. Nakita po natin ngayon, lahat ang puwersa ng gobyerno nakatutok po sa Vice President. Di ba? DOJ, NBI, mga kapulisan, nagagamit din po mga kapulisan. Kasundaluhan yata, nagagamit din po mga kababayan. Di po ba? Lalo po ang Senado at Kongreso, ang institusyon, gamit na gamit po sa Vice President. Lalo po sa confidential fund, intel pa nito. Pero yung sinasabi ko nga mga kababayan, yung pagpapabagsak mo sa isang Vice President dahil sa ambisyon mo na napakaaga na talagang gusto mo na maging Vice President din. Dahil napakaaga eh. Malayo pa ang 2028 pero may nangangarap na. Malayo pa yung pangarap na 2028 presidential election na maging Pangulo.
Pero napakaaga naman mangarap maging Vice President. Ganun po ang ibig sabihin ng Vice President eh. Gagawin ang lahat. Kung gusto niyo, kaya nga tanong niya sa mga reporters eh, gusto niyo bang magkaroon ng isang Vice President? At gugustuhin niyo bang magkaroon ng Vice President na Martin Romualdez sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Kontrolado niya lahat eh. Nakita niyo po kung paano po siya maglingkod sa pamahalaan. Yung kanyang pagiging legislative, biglang congressman o representative, ginagampanan niya rin ang trabaho ng executive. Nakita niyo naman po. Pati po trabaho ng Commander-in-Chief, siya po ang napagkikita natin sa AFP, sa PNP, sa DSWD. Nakita niyo po ba ang trabaho? Nagpapaka-presidente na po ng napakaaga na hindi naman niya trabaho. Pero hinahayaan lang po ng pinsan yung ganong style, mga kababayan. Kaya po, nakikita talaga ng mga Pilipino na lahat ng sinabi ng Vice President ay napakalaking katotohanan. 100% correct. Tama na talagang yung ginagawa ng isang speaker ay napakaagang pamumulitika, napakaagang ambisyon. Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, nagamit po. Dahil kung walang Sara Duterte, walang speaker. Hindi magiging speaker, real talk. Never maging speaker po ang Martin Romualdez kung wala pong unit team. Dahil hindi po mananalo ang isang Marcos. Never manalo po ang isang Marcos sa pagiging presidente kung ang kalaban niya ay isang Sara Duterte. Batikusin niyo po si Kamanong kung komento ko po. Hindi mananalo. Never manalo. Hindi nga siya nanalong Vice President kay Leni Robredo. Manalo pa siya sa isang Sara Duterte bilang presidente na very popular. Napaka-popular ng mga Duterte nung time na presidente ang kanyang ama. Mahigit 80%, 90% ang tiwala ng mga Pilipino sa Pangulong Duterte. At ang survey ng Vice President nung siya'y mayor, lagi siyang nangunguna sa survey. Di po ba? Kaya nga po, walang magiging speaker ng Kamara na Martin Romualdez kung tumakbo presidente ang Vice President Sara Duterte. At wala rin po tayong Pangulong Marcos ngayon. Real talk. Di po ba? Dahil nakita nyo naman po ang ginawa ng isang Senadora Amy Marcos kung paano po niya bilugin ang ulo. Budulin daw ayon sa mga Pilipino. Ayon sa ating mga kababayan. Nabudol, binudol, niluko para po makuha ang matamis na oo bilang maging running mate na lang po. Naging running mate na lang po. Mag-step down bilang Vice President ng isang Pangulong Marcos Jr. Ngayon, iba na po ngayon ang senaryo. Pagka po mga detractors na po, ng Vice President, iba na po ngayon. Hindi raw po mananalo ang isang Sara Duterte kung walang Bongbong Marcos. Paniniwala po nila yon. Wala tayong magagawa ron. Dahil nga po, karamihan po sa social media, ayon kay Banat Bay, ay mga bayaran. Lalo kung ito'y walang lubay na banat sa Vice President at walang nakikitang problema, korupsyon sa Administrasyong Marcos Jr. Alam na raw po yun. Bayaran daw po yun, ayon kay Banat Bay. Kaya dito po sa pinasabog at sinabi ng Vice President, naniniwala po si Kamanong 100% na talagang nasaksihan, narinig, nakita ng isang Vice President ang napakaagang ambisyon ng isang speaker. Kaya nga po, ano po nangyari sa ating bansa? Saan po tayo dinala ng speaker ng Kamara? Saan tayo dinala ng House of Representative ng 3 taon, mga kababayan? Kayo po tatanungin ko, saan tayo dinala? Saan tayo dinala? Sa 3 taong pamumulitika sa Vice President. Sa 3 taong pagpapabagsak sa isang Vice President. Doon tayo dinala ng House of Representative. Gamit po ang Quadcom Committee. Yan po ang tinrabaho nila. At ano po ang naging, ano naman po ang naging bonus nila? Habang pinababagsak naman po nila ang isang Vice President para po yung lahat po ng korupsyon, anomalya ng gobyerno, yun po ang naging pakinabang naman nila. Pinababagsak nila habang nakakakuha naman po yata sila di umano ng napakalalaking pera. Di ba? Dahil pinasabog din ng Vice President yan eh. At ano pa ang nangyari?
Nakita po natin, lahat po halos ng pera ngayon ng taxpayer ay kontrolado po nila. Ngayon po, pati po akap. Masayang-masaya ang isang speaker dahil po ang kanyang programang akap ay nalagyan po ng napakalaking budget. Hindi bababa sa 26 mahigit 26 plus billion. Naibaba pa po ito ng konti dahil 39 billion po ito mahigit eh. Kaya po, ayon po kay Grace po, kay Senadora Grace po, ay may utang na loob pa tayo kay Senador Grace po. Dahil naibaba niya po. Ang sinasabi po ng Senadora Amy Marcos ay kailangan daw po tanggalin niya, i-abolish dahil magiging parte raw po ng korupsyon yan. Ayon po sa Senadora. Pero, nung nagkaroon po sila ng BICAM, happy po lahat mga kababayan. Happy. Niluluko lang tayo. Para po ang speaker na hindi raw po siya tatakbo, lagi niya sinasabi, hindi siya tatakbo at wala siyang planong tumakbo bilang presidente. Paano ka nga tatakbo? Hindi ka naman mananalo, unang-una. At paano mo sasabihin yon na ikaw ay tatakbo? Dahil ang plano naman impeachment. Ang plano ay maging vice president muna. Kasi pagka na-impeach po nila ang isang vice president, kung kakatigan po ito ng mga senador, dahil sa Senado po yan, kung kakatigan po ito ng Senado, napakalakas po ng pinsan sa presidente. At mukhang napakalakas din po sa First Lady ang pinsan. Kaya 100% magiging Vice President po siya. Saan po ba kukuha ng Vice President? Pagka tinanggal nila ang Vice President, di po ba sa House of Representatives at sa Senate? Yan po ang mga kukuhanan ng isang Vice President. Di po ba? Kaya nga, ang laki po ng katotohanan ng pinasabog po ng Vice President. Lahat po ng nangyayari ngayong kaguluhan sa ating bansa ay nagmula po sa Speaker Martin Romualdez. Lahat po. Dahil nga po, yung sinasabi ng Vice President, nung mapunta sa kanilang kapangyarihan, ayaw na nilang mawala ito muli sa kanila. Dahil nga meron daw pera, kapangyarihan, at may bonus pa raw droga. Kaya ano po ang nagawa sa atin? Sa loob ng 3 taon, napakamamahal na bilihin, kakulangan ng trabaho, halos walang trabahong, dinadaan lang tayo sa ayuda nation dahil wala po silang maiproduce na maraming trabaho sa ating bansa. Kaya ayuda, yung ayuda naman ginagawa nila, ay meron din po korupsyon dahil wala po, napakahirap pong i-audit yan. Korupsyon, ayuda. Palalabasin 5,000, pagdating sa taong bayan, 1,000 na lang. Napakalaking korupsyon po yan. Napakarami po nagpatotoo about sa ayuda, mga kababayan. Kahit po nung mga nakarang ayuda pa. Pag nahawakan na po yan ng mga politiko, yung 10,000, 5,000, nagiging 1,500 na lang yan. Pagka taong bayan na ang kukuha, ang nakadeklara, ang nakalista, 5,000. Pero pagdating sa kanila, 1,000. Napakarami yatang cut-off. Marami yata pinagdadaan ng custom di umano. Realidad po yan. Nangyayari po sa ating bansa yan. Marami po magpapatotoo dyan, mga kababayan. Mismong kami, pamilya namin, nangyari po yan. Pagka hinahawakan na ng mga korap na politician, may dagdag. Wala palang dagdag. Puro bawas. Walang dagdag. Pagka korap ang hahawak, puro bawas. Walang dagdag. Siyempre, kailangan kumita. Paano naman, di ba? Sinasabi nga po nila, paano naman si Eddie? Eddie ako. Paano kikita si Eddie ako? Di ba? Ganyan po politika lalo pagka korap. Lagana po ang korupsyon sa ating bansa. Sa dami po napatunayang korupsyon, di ba? Ng dating Pangulong Duterte. Nababanggit ko sa aking vlog, napakaraming korupsyon. Ganon din po ang Vice President. Nakita niya rin po ang isang damukal na korupsyon sa institusyon po ng House of Representatives. Pero, mucho dinero pa rin sila. Dahil nga, kontrolado po ng 2 tao. Ngayon, kinukontrol pa rin po ng isang speaker na maging Vice President po yata gamit ang House of Representatives. Gamit na gamit po, mga kababayan. Kaya dito po, sa nangyayari po sa ating bansa, wala pong ibang masisisi ang mga Pilipino kung hindi ang administrasyon po
ng bagong Pilipinas. Masyado po silang ambisyoso, lalo yata sa kapangyarihan. Pera, power, mga tambay. Ambisyoso. Hindi po sanay, lumaban yata ng parehas. Talagang sisiraan ka. Sisiraan ka. Dahil alam nila, one term lang ang mangyayari sa kanila. Hindi na po sila makakaulit. Sa ginawa po nilang ganitong trabaho sa mga Pilipino, never na po silang makaulit sa mga Pilipino. Never na. Makakaulit lang po sila doon sa binabayaran nila. Sagana-sagana po sila sa papuri. Lagi po silang pinupuri ng social media, ng media. Puring-puri po sila dahil sagana-sagana yata sa ayuda, mga kababayan. Sagana kaya? Kaya puring-puri po, lalo sa social media. Isang damukan ng detractors. Sagana kaya? Kasama kaya ito sa AKAP? Sa AKAP program, mga kababayan? Nagtatanong lang po. Muli po si Katambay Manong. At least nakita po natin ang nangyayari po sa ating bansa. Buti na lang po, meron tayong isang Vice President Sara Duterte na lumalaban po para po sa tama at hindi po niya hinahayaang malugmok ang ating bansa sa kahirapan at sa kumunoy. Kaya pinaglalaban niya po ng tama ang ating bansa. Salamat Vice President Sara Duterte. Dahil kayo na lang po ang nag-iisang oposisyon po, nakakita po ng laganap na korupsyon at maling pamamahala sa ating bansa. At sobrang paggamit ng kapangyarihan. Umaabuso na po. Salamat Vice President Sara Duterte. At sana po maingatan kayo at kailangan kayo ng Pilipinas lalo sa sitwasyong ganito na ang kinaharap na ating bansa. Ingatan nawa po ang ating Vice President. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.